Magandang araw sa lahat. The Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 ay narito muli upang ibahagi ang isang usapin tungkol sa mga abogado, serbisyo ng abogado. Okay. Meron kasi akong nabasa na may nag-post. Okay. Ang nakalagay doon, attorney, ilang kaso na po ba ang naipanalo mo? O baka naman puro compromise settlement lang at nakipagkonsabahan ka sa kapwa abogado, kakaroon ng settlement at boom, pera na agad kasi may acceptance fee daw. Okay, actually yung mga statement na yan na sinasabing, attorney, ilang kaso na ba ang naipanalo mo? Inong araw, meron na talagang mga statement ng mga taong ganon. Well, maraming dahilan ba't ganon yung statement nila. Maaring nagsalita ng ganon dahil nainggit sa abogado. Pangalawa, hindi nila talaga lubos na unawaan ano ang mga trabaho talaga ng isang abogado. Bakit ganon yung tanong mo? Okay, at marami pang dahilan. Mga kababayan, ang trabaho ng abogado ay upang mabigyan ng lunas ang problema ng isang tao tungkol sa batas dahil meron siyang kalaban o katunggali o kaaway, like nag-agawan ng lupa, etc. Kaya ito yung abogado, okay? Na yung problema ninyo ay kanyang pangsamantalang, sige, akin na yung problema ninyo, bigyan natin ng solusyon. Pero tika muna, may bayad. Mga kababayan, natural may bayad yung abogado. Di ba? Halimbawa, nakipagkita ka sa abogado, pumunta ka sa kanyang tanggapan o nagkita sa labas, mga kababayan, tandaan natin, maliban sa ang lawyering is a profession, gumagastos ng pera, gumagastos ng panahon yung lawyer para pag-entertain sa inyo. Natural, bayaran mo yon. Ang abogado, pag sumakay naman ng tricycle, nagbabayad din. Okay? I-compromise settlement lang, nakipagkonsabahan sa kalabang abogado at boom, nagkaayos-ayos na, pera na agad. Mga kababayan, isa sa pangunahing tungkulin ng mga abogado na kung merong usaping pangbatas, merong dispute na pinapayagan naman ng batas na magkakasundo, isa sa mga pangunahing tungkulin ng abogado ay na pagkasunduin itong dalawang magkatunggali para matapos na yung problema at hindi na makarating sa hukuman at makatipid pa. Nakatulong ka sa hukuman na mabawasan ng kaso, nakatulong ka sa dalawang panig na may problema, hindi na makarating sa hukuman. Ang sabihin, iba't babayaran? Natural. Yung dalawang abogado, abogado ng isa, abogado ng kabila, sila yung tumulong para kayo magkasundo. Ngayon, gusto ninyo mga kababayan na hindi kayo magbayad ng abogado? Pues, huwag kayong mag-away-away. Kung may utang ka, bayaran mo para walang gulo. Kung mayroon kayong manang lupa o kayamanan mula sa mga magulang ninyo, pues, huwag na kayong mag-away-away. Kayo na mismo ang magkasundo. Huwag na, hindi na kailangan ng abogado. Kaso nga, nag-away-away kayo. Kipag-agawan sa lupa ng mana lang nyo lang. O kaya, hindi ka nagbabayad ng utang. At marami pang paglabag sa karapatan ng iba na humantong sa usaping pangbatas. Kung saan, pumasok na yung lawyer at magtanong ka pa, iinsultuhin mo pa yung lawyer, attorney, may naipanalo ka na bang kaso? Kung meron man, baka compromise lang yan at nakipagkonsabo ka pa sa kapwa-abogado at may acceptance fee, boom, pera na. Ay natural, may professional fee. Sa parte ko naman,
bilang naging lawyer ng Public Attorney's Office sa Pasig City at naging prosecutor for 21 years. At nung ako'y nagretiro na at kahit papano, marami namang kumuha ng aking serbisyo at sorry for free, right? For free. Pero yung iba nagbibigay ng tawag nito ng reimbursement sa transportation expenses ko, lalo na pag nagkita sa labas, syempre nahiya din. Aba, tinatanggap ko. Kasi paano pa ako makagalaw? Paano ako makatulong kung pati para gastusin sa transportasyon? Akin lang. Tinatanggap ko. Pero kung walang-wala talaga, ay never natatanggapin ko yan. No. Huwag kang magbigay kahit reimbursement. Okay? Okay, tanong. Kasi nagyayabang ako na lawyer, prosecutor. May nanalo, may talo. O may nananalo, may talo din. Ngayon, bilang pribadong sektor nasa pribadong sektor, meron na ba akong natutulungan na nananalo? Meron. Meron bang natatalo? Meron. Di ba? Pangkaraniwan lang yan sa isang usaping pangbatas. Ngayon, kung nainggit kayo sa lawyer, nasa sa inyo yon. Bahala na kayo. Kung hindi nyo naunawaan yung trabaho ng lawyer, ito narinig nyo na ano yung tungkulin ng isang abogado. Sana nakatulong na naman muli sa serbisyong pangbatas itong the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, sa pamamagitan ng Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.